Muli na namang nalubog sa lagpas taong baha ang malaking bahagi ng Cagayan dahil sa bagyong Nika. Sa loob lamang na mahigit isang buwan, 5 bagyo ang naminsala sa kanila, kaya ubos na ang pondo ng lokal na pamahalaan. Mula sa Tuguegarao City, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Emil, sa mga sandaling ito ay mas tumaas o mas lumalim pa yung baha dito sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Kung kaninang tanghali ay halos umabot lamang sa bubong ng bahay yung baha. Ngayong gabi ay wala na tayong makitang bubong ng karamihan sa bahay dito sa lugar. At as of 6 p.m., umabot na sa 11.2 meters ang antas ng Cagayan River, mas mataas na sa critical level. Tuluyang gumuho ang bahay na ito matapos tangayin ng rumaragas ang ilog sa Barangay Taguntongan sa Bagao, Cagayan kagabi. Walang tao sa loob dahil nasa Tuguegarao City ang may-ari ng mangyaring insidente. Isa lang yan sa 4 na bahay na gumuho sa lugar kagabi. Mula sa bundok naman ang tubig na rumagasa pababa sa mga bahay na ito sa Sitio Marus, Hacienda Intal. Damay din ang Kamunayan Daycare Center. Nagdala kami ng food packs, non-food items, kitchen utensils, mga kumot po, then bigas. Kabi-kabi lang ang pagbaha sa iba't ibang bayan sa Cagayan, tulad sa bayan ng Solana at Alcala. Kabilang sa binaha ang palengke ng bayan ng Solana. Habang sa bayan ng Gonzaga, kinailangang i-rescue ang mga taga-barangay Santa Clara. Abot tuhod naman ang baha sa Kinawigan Elementary School sa bayan ng Bugay. Sa Tuguegarao City, mabilisan naman naghakot ng mga gamit ng mga tindera dahil sa mabilis na pagtaas ng baha kahapon. Tulong-tulong ang mag-anak na ito na maisalansan sa kahon at maisakay sa kanilang sasakyan ang panindang mga grocery. Kaya konti lang po yung gamit kasi hindi pa talaga kami nagbalik po ng mga gamit. Po kasi nung huli po, 30 to 45 minutes lang po, nandyan na yung tubig. Isinakay rin sa garong ang refrigerator, pagkatapos ay mga panindang gulay. Mabilis po kasi yung dalo dito pagka nag-open po yung dam, dire-diretso na po rito. Paspasan din sa pag-aayos ng gamit ng mga residente para di abutan ng bahang karaniwang lampas tao. Po mamaya maglilikas na po kami, ma'am. Yun, napapake na po namin lahat yung mga karga po namin. Dahil po lumakas daw yung tubig. Pagsapit ng umaga, halos abot bubong na ang baha. Sa mga tent sa kalsada na natulog magdamag ang ilan. Hirap, ma'am eh. Pataas-pataas na naman yan eh. Kaya tignan mo yung karga namin. Ang dami namin karga, ma'am. Halos nahihirapan na sila sa nangyayari. Naapektuhan na po nila yung pang-araw-araw na kabuhayan nila. 21 barangay ang binaha sa syudad, habang mahigit 3,000 ang nasa mga evacuation center. Doon muna sila kahit humupa ang baha bilang paghahanda na rin sa parating na bagyong Ophel. Huwag muna pauwiin kasi pag ang hirap i-evacuate sila. The problem is not going back, is but evacuating them. Pag dumating na naman yung bagyo, for sure na baha, problema tayo. Bukod sa mga binahang tulay at kalsada, problema rin ang kawalan ng kuryente sa mga bayan ng Lasam, Abulog, Rizal, Santa Ana at bahagi ng Tuguegarao City. Emil, buwan ng Oktubre ng isailalim sa state of calamity ang probinsya ng Cagayan matapos manalasa ang bagyong Julian. At hanggang sa ngayon nga ay under state of calamity pa rin ang probinsya. Samantala, simula buwan ng Oktubre hanggang sa ngayon, 5 bagyo na ang nanalasa sa probinsya ng Cagayan. Emil? Jasmine, ika mo nga, nakakalimang bagyo na, may nakapila pa. Sana lumis na nga, ha? Kailan pa naubos yung calamity fund dyan na nabanggit na rin ng Pangulo kanina? Actually, Emil, after Bagyong Christine ay wala ng calamity fund, the quick response fund. Ang provincial government ng Cagayan, wala nang nagamit na pondo para doon sa mga bagyong Leon, Marce at maging sa bagyong Nika. Pero wala namang naging problema so far kahit na walang available na calamity fund ang probinsya dahil meron namang pondo ang iba't ibang local government unit dito sa probinsya ng Cagayan at meron ding mga na-receive na presidential assistance sa ang iba't ibang LGU sa probinsya ng Cagayan, Emil. Ang binabanggit sa informasyon, libo-libo pa rin mga kapuso natin ang nasa evacuation center. Anong kinakain o iniinom nila sa ngayon? O meron bang nabili na ito at kakasya pa ba?
Alam mo, tama ka nga dyan, Emil. After pa ni Bagyong Marce hanggang ngayong Bagyong Nika, ay napakarami pa rin yung mga evacuee o yung mga residente sa mga evacuation center. Although wala ng calamity funds, bagamat wala ng calamity funds, ang provincial government ng Cagayan, walang nagiging problema dahil yung mga food packs, yung mga tubig, yung mga kinakailangan ng mga evacuee o ng mga residente ay nanggagaling yan mismo sa national government, partikular sa DSWD. Plus, meron ding mga food packs mula sa local government unit. Ang sistema kasi, Emil, tsaka lamang magbibigay ng food packs ang provincial government kapag naubos na yung food packs mula sa LGU at maging sa DSWD. Pero ang sitwasyon kasi sa probinsya ng Cagayan ay sapat yung mga assistance, yung mga food packs, yung mga tubig sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kaya kahit nawala ng calamity fund ng Cagayan, ay meron pa rin sapat na food packs sa mga evacuation center, Emil. Ingat at maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.